magpasalamat sa mga araw na ito'y mahalaga sa puri at pagsamba. Halina't sabihin sabayan akong magpasalamat. Panginoon, salamat. Bawat puso sumisigaw salamat. Sa katapatan mo walang hanggang biyaya. Puso't buhay sa'yo'y iaalay. Maraming taon na lumipas, 30 ang luha at saya. Mga kapatid, laging kapiling nagdadamayan, nagkakaisa. Halina't sabihin sabayan akong magpasalamat. Panginoon, salamat. Bawat puso sumisigaw salamat. Sa katapatan mo walang hanggang biyaya. Puso't buhay sa'yo'y iaalay. Sa aking pag-uwi ngayon, ang baon ko'y mga nahalal. Iyong binago ang buhay ng bawat isa. Pagkasama ang galak at saya, tenang sabihin sabayan akong salamat. Panginoon, salamat. Bawat puso sumisigaw salamat. Sa katapatan mo walang hanggang biyaya. Puso't buhay sa'yo'y iaalay. Salamat. Panginoon, salamat. Bawat puso sumisigaw salamat. Sa katapatan mo walang hanggang biyaya. Puso't buhay sa'yo'y iaalay. Happy Lord's Day, fellow KBSC First, and to everyone who's joining us for the first time, we welcome you with a joyful heart. Let us therefore come before the presence of the Lord with gladness, because He is faithful of His promises. Are we a recipient of God's faithfulness and promises this week? We are His people, His community, His family, and His church. And in Psalm 100, verse 14, David says, I will enter His gates with thanksgiving and His courts of praise. May we allow God to be in the confines of our homes, or any place where we are worshiping the Lord today, to be His courts of praise. The Lord has made us to praise His name. Let us therefore praise the Lord together with gladness today in the same spirit
and with thanksgiving in our hearts. And may the Lord bless us all today through His anointed messenger. God bless us all. Happy Lord's Day. love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever and ever. Come on, let's sing it. His love endures forever. His love endures forever. Your love, oh Lord, His love endures forever and ever. Sing praise.
silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Have a blessed Sunday to everyone. God is good all the time, even in this time of pandemic. Since the quarantine started last March, ay talagang nakita namin ang Panginoon paano gumagalaw sa aming buhay. Naalala ko nga, lalo na kay Jimmy, na everyday siyang pumapasok, no, sa Taguig, at talagang nakikita ko yung protection ng Panginoon sa kanya. Although may mga times na bigla siyang tatawag, sabi niya, Sweetie, kailangan ko nang umuwi. So sabi ko, Lord, wag naman sana, baka may COVID ng asawa ko. Pero yung pala, merong nagka-COVID na sa isang department sa office nila. So, kailangan silang mag-work from home for a week or so, tapos balik na naman sa trabaho. Pero mga 3 beses nangyari kasi yun, na lagi may nagkaka-COVID. But the Lord reminded me to be still and know that I am God. At saka, isa pa rin nakakatuwang nangyayari sa amin since, yun nga, ako ay full-time na dito sa bahay. Bumalik yung passion ko sa pag-bake. And I bake not only for us, pero para rin sa aming mga relatives, nabibigyan ko sila. At even yung mga nagdi-deliver sa amin ng mga goods, yun, nabibigyan ko rin sila from time to time. At si Jimmy naman, balik na naman siya sa pagiging handyman. So, marami siya nagagawa sa bahay na naayos niya. Sa panahon din ito, napakabuti ng Panginoon. Patuloy din kaming binibayaan ng aming pangangailangan. Sumusobra pa nga na kakapagbigay pa kami sa aming mga kapitbahay. Sa aming opisina din ay patuloy na nag-operate. Walang nag-day off, hindi kagaya nung nababalitaan sa ibang opisina na nag-day off, na nagsara na.
kay buti ng Panginoon. At nung isang taon nga pala, nagtayo ako ng isang Bible study group sa aming office na nagsimula lang sa 5 miyembro. At ngayon ay lumago na ito. There are 28 members right now at patuloy pang nadadagdagan. Marami rin tumatawag sa akin through text, chat, na humihingi ng panalangin, yung mga nagka-COVID, yung nawala ng mahal sa buhay, yung mga nasalanta ng bagyo, at yung may mga sakit. At aside from this, nagtayo din kami isang Bible study sa mga kaanak ni Lucy. Yung binabanggit niya ni Jimmy na relatives ko, nakakatuwa din, nakaka-amaze talaga si Lord na ganito, nasa crisis na tayo, pero pwede pa rin talaga tayong mag-share ng gospel even through online. So may 3 akong pamangkin na na-share namin ng gospel and they received Jesus Christ as their personal Savior and Lord noong May 10. And the whole family nila ang bina-Bible study namin, plus 3 additional na humabol sa Bible study. So regular yon ginagawa namin sa kanilang family. Pinapaalala lang sa ganitong pagkakataon that God is our refuge and strength. To God be the glory. Let us open our Bible on Matthew chapter 12 verses 9 to 21. Again, Matthew chapter 12 verses 9 to 21. I will be reading from the New International Version. Going on from that place, he went into their synagogue. And a man with a shriveled hand was there. Looking for a reason to bring charges against Jesus, they asked him, "Is it lawful to heal on the Sabbath?" He said to them, "If any of you has a ship, and it falls into a pit on the Sabbath, will you not take hold of it and lift it out? How much more valuable is a person than a ship? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath." Then he said to the man, "Stretch out your hand." So he stretched it out, and it was completely restored, just as sound as the other. But the Pharisees went out and plotted how they might kill Jesus. Aware of this, Jesus withdrew from that place. A large crowd followed him, and he healed all who were ill. He warned them not to tell others about him. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. "Here is my servant whom I have chosen, the one I love, in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will proclaim justice to the nations. He will not quarrel or cry out. No one will hear his voice in the streets. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out, till he has brought justice through to victory. In his name, the nations will put their hope." Let us pray. Dear Lord, we thank you for your faithful love, mercy, and protection. We also thank you for your words that guided us throughout our lives and has become our refuge and light in these dark times. Lord, we pray for knowledge that we might understand your message for us today through your speaker, Elder Cito Silva. In this we pray, in Jesus' name, Amen. Blessed Lord's Day, mga kapatid. Ang ating tema sa 2020 KBCF theme is fruitfulness. Pero tila ba sa mga kapanahonang ito, parang napakahirap maging fruitful. No, with this pandemic, with all its restrictions, and yung stoppage ng iba't ibang activities or slowing down of different activities, para bang mahirap maging fruitful. Nawawala yung ating momentum and nandoon yung tendency to fall into passivity and even spiritual and ministry dryness. However, sa kabila ng ganitong sitwasyon,
maaari pa rin tayong maging fruitful sa pamamagitan ng ating pagpapahayag at pagpapakita ng bunga ng Espiritu. Nagpapatuloy tayo sa ating series on the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At ngayon, nandun na tayo sa ikawalo, the fruit of the Spirit, which is gentleness. Sa Tagalog, gentleness tinranslate na kahinahunan. Sa Greek, ang salitang gentleness ay prautes. At katumbas yan ng salitang meekness. Na pareho dun sa ginamit sa Beatitude na sinabi na, blessed are the meek. Minsan hindi natin masyadong makuha ang kahulugan ng gentleness or meekness. Gentleness and meekness, it may sound passive, no? At weak. Pero sa totoo lang, iba ang pakahulugan ng salitang ito. Talagang kahulugan niya sa Greek yung prautes. In fact, gentleness and meekness is strength under control. Hindi kahinaan. Hindi pagiging passive. Ito ay active and nagpapakita ng kalakasan, pero kalakasan na under control. Siguro dahil dun sa kahinahunan. Napakaganda nung description ni William Barclay, isang author and theologian. Sabi niya, this word speaks of a sense of justice which enables a person to be always angry at the right time and never angry at the wrong time. So it's connected to promoting justice and promoting justice with gentleness. Kahinahunan, having that strength and passion under control. Sa ating passage, makikita natin itong quality ng gentleness na ito sa pamamagitan ng ating Panginoon at kung paano niya ito ay pinakita kasama ang kanyang compassion. At bilang mga anak ng Diyos na pinananahanan ng banal na Espiritu, we can demonstrate the gentleness and compassion of our Lord Jesus Christ. Paano natin may sasagawa ito? Kung tutunghayan natin sa ating passage, we can demonstrate the gentleness and compassion of our Lord Jesus Christ by emulating o sa pagtulad natin sa tatlong katangian, 3 attributes na pinakita ng ating Panginoon. And the first attribute of our Lord Jesus Christ in demonstrating His gentleness and compassion is pinakita niya that He prioritized people's needs. Napakahalaga sa ating Panginoon ng pagtugon sa mga pangangailangan ng tao. It is a priority in Jesus Christ's ministry. Itong mga talata na ating binasa sa Matthew chapter 12, may kukonekta natin sa pagtatapos ng Matthew chapter 11. Yung tinalakay ni Pastor Renz last week. Noon na doon ang ating Panginoon ay merong imbitasyon sa kapahingahan. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sa pagsisimula ng chapter 12 ng book of Matthew, itong rest na to ay isinalarawan sa pamamagitan ng batas ng Diyos na patungkol sa Sabbath. At kung paano ito ina-apply sa buhay ng mga Israelita noon. At makikita natin dito, priority ng Panginoon. He cares about meeting people's needs and even people's need for rest ng kapahingahan. Ngunit, ang mga religious leaders during that time, ginawa nilang burden itong Sabbath. In fact, dinagdagan nila itong batas ng Sabbath, according to biblical scholars, dinagdagan nila ng 39 other man-made categories of work na ipinagbabawal during the Sabbath. At itong mga categories ng work na to, kasama pa diyan na bawal magpagaling during the Sabbath. Well, kung makikita natin,
sa Panginoon, ang pangangailangan ng tao, priority. It must take precedence over men's rules and traditions. Tunay nga na pinapatunayan ng ating Panginoon na ang tunay na relihiyon, ayon nga kay Santiago, ay hindi yung striktong pagsunod sa mga kung ano-anong mga patakaran. Ang tunay na relihiyon ay pagpapakita ng gentleness and compassion. Kaya nga ang ating Panginoon, sa kanyang pagpapahalaga, sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tao, maging yung ibang mga tradisyon o yung mga patakaran na ginawa lamang ng tao, idinagdag lamang sa batas ng Diyos, ay talagang pinapakita niya na mas importante, tugunan ang pangangailangan ng tao. Maraming mga pagpapagaling na ginawa ng Panginoon during the Sabbath. Pinagaling niya yung isang babae na nakahukot, pinagaling niya yung isang lalaki na lumpo for 38 years, at siya ay nagbanggaan sila ng mga religious leaders during that time, dahil para sa Panginoon, mas importante pagalingin, tulungan ng mga taong ito sa kanilang pangangailangan kaysa sa mga batas lamang ng tao. Bawal sa batas nila noon na isang na kung ikaw ay hipuin mo ang isang leper, ketongin, ay magiging unclean ka. At lalo-lalo na kung religious leader ka. Pero ang Panginoon, nung pinagaling niya yung isang ketongin, pwede naman niyang sinabihan na gumaling ka from afar. Pero ang ginawa ng Panginoon, hinipo niya yung tao na merong leper. Bawal ayon sa batas ng mga Pariseyo na hipuin ang isang bangkay because it will make you ceremoniously unclean. No, hindi ka na makakapag-participate sa kanilang mga tradisyon, ng kanilang mga ritual. Pero ang ating Panginoon, sa isang pagkakataon, hinipo niya yung isang patay, bangkay. At gumawa siya ng milagro, binuhay niya yung isang bangkay. Bawal sa mga Hudyo makitungo sa mga Samaritano. Pero ang ating Panginoon, nilapitan niya ang isang Samaritana doon sa may balon at siya pa ay nag-request ng favor dito sa Samaritana na ito. Familiar tayo doon sa kwento. Sa lahat ng ito, makikita natin, mas minahalaga ng Panginoong Hesus yung pangangailangan ng tao. Pangangailangan ng mga pisikal o pangangailangan ng espiritual. Mas minahalaga niya yon kesa sa mga patakaran at mga tradisyon ng tao. In the same way, makikita natin, walang pinipiling panahon ang paggawa ng mabuti. At wala na yung pinagbabawal na panahon na bawal gumawa ng mabuti sa anumang panahon na yan. Napakahalaga, tulad ng ating Panginoon, we must demonstrate the gentleness and compassion na tutugunan natin ang pangangailangan ng mga tao. We must not put more importance to traditions, man-made rules, and even things over the valid needs of people. Pero minsan, nalilihis tayo ng pangunawa. Nafo-focus tayo doon sa ating mga patakaran. Na minsan din natin nakikita na itong mga patakaran na to ay nagpapahirap na sa tao, imbes na ito ay makatulong doon sa tao. Minsan mas pinapahalagaan pa natin yung ating mga policies and even yung mga material na bagay kaysa sa pangangailangan ng tao. Meron akong alam na isang church. No? So, iniimbitan lang yung mga tao sa paligid na umattend doon sa kanilang church. Pero ang nangyari, napansin nila na itong mga inimbitan ng mga tao, lalo na yung mga mahihirap, ay dinudumihan yung kanilang CR, kanilang toilet. At ano yung ginawa ng church? Itong mga tao na to ay hindi marunong gumamit. Yung mga mahihirap, hindi marunong gumamit ng tama ng toilet, dinudumihan nila. Pagbawal natin sa kanila yon. Bakit ganun? At dahil doon, lumayo na yung mga tao doon sa church. Ano yung mas mahalaga? Yung toilet o yung kaligtasan ng mga tao na maaakay doon sa church?
Binabasa ko yung aklat ni Walter Hendrickson, Disciples are made not born, at meron siyang isang kinuwento dun na minsan daw meron siyang isang dinidisciple niya na nagbalak na magkaroon ng Bible study dun sa kanilang bahay. So, tuwan-tuwa naman itong si Walter Hendrickson. Sabi niya, sige, maganda yan, magba-Bible study dun sa bahay mo at mag-iimbita ka ng mga kaibigan mo. So, the night before the Bible study, dumaan siya ron sa bahay nung dinidisciple niyang yon to see if everything is alright. Okay ba lahat yung preparasyon para sa first Bible study doon sa bahay na yon? Ay pagdating daw niya doon, ay talagang damang-dama niya yung tensyon. Nandoon yung asawa ng lalaki at talagang mangiyak-ngiyak na kumukontra doon sa balak na Bible study. At ang sabi doon ng babae, paano na yan? Hindi ko mapapahintulutan yung mga lalaking yon na tumihan ang aking sopa at dumihan ang aking carpet ng kape at mga donuts na inyong kakainin. At talaga daw feel ng babae, maluha-luha, mangiyak-ngiyak sa kanyang sinasabi. Sabi ni Walter Hendrickson, nanalangin daw siya ng tahimik sa Diyos, Panginoon, ilayo po ninyo ako sa sumpa na mas minamahalaga ko pa ang aking sopa at ang aking carpet kaysa sa mga kaluluwa ng tao. Ang mga patakaran, rules and traditions are good as they provide order. No? Dapat merong kaayusan. Pero, siguraduhin lang natin na itong mga patakaran na to ay para matugunan ang pangangailangan ng tao. Para makapagsilbi sa tao at hindi yung vice versa. Hindi yung kabaliktaran. Minsan kasi, para bang sinasabi natin na yung mga tao ay kinakailangan munang maging okay, katanggap-tanggap, acceptable, bago sila maging katanggap-tanggap sa ating Christian circles, maging sa ating iglesia. Whereas the Lord Jesus Christ said, it is not the healthy who needs a doctor, but those who are sick. Ako'y naparito, hindi para sa mga matuwid, o tingin nila yung matuwid sila, kundi doon sa mga makasalanan. Again, naalala ko yung kasabihan, ang isda, hinuhuli muna bago linisin. So, when we look at people, marami pang karumihan yan. Marami pang mga kamalian. Pero, hulihin muna natin. Dalhin muna natin sa Panginoon. Bago natin sila sikapin na umayon doon sa mga tamang patakaran o yung mga tradisyon o yung mga policies na ating ginagawa. Tulad ng Panginoon, napakahalaga, we demonstrate gentleness and compassion towards people's needs. Pangalawang kaparaanan, upang ating ma-demonstrate ang gentleness and compassion ng ating Panginoon, ay tutularan natin yung kanyang attribute o katangian of applying God's Word properly to people. Yes, tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos, pero minsan, hindi wasto o hindi karapat-dapat ang ating pag-apply nito, lalong-lalo na kapag ginagamit natin para sa ibang tao. Huwag tayong malihis, no? Ang ating Panginoon, hindi naman siya nag-advocate ng disobedience to God's law. Alam ng Panginoon, yung law of the Sabbath. Instead, He was applying God's law properly to the situation. No? Hindi niya sinasantabi yung mga batas ng Diyos. That's part of the Ten Commandments, no? Observe the Sabbath. Pero ano ba ang tamang aplikasyon nito? Dahil napakalinaw, mali ang aplikasyon ng mga religious leaders during his time. The question is not whether people should keep the Sabbath, but how to keep the Sabbath. Maling-mali ang aplikasyon ng mga religious leaders during that time. Para sa kanila, ang Sabbath ay tungkol sa lahat ng bawal. Ito yung lahat ng bawal. No? Huwag mong gawin itong mga ito o ikaw ay mapaparusahan. Pero sa totoo lang, ano ba ang tunay na espiritu ng Sabbath? Well, the real spirit of the Sabbath is you can rest
because God has already provided. Yun ang tunay na meaning. Hindi yung, it's not about all the bawal, but it's a day of rest because you can trust God that He has provided. Kaya nga, sinabi ng ating Panginoon, it is lawful to do good on the Sabbath. Because doing good fulfills the original intentions of the Sabbath. Nagtalo sila doon sa lalaki na merong withered hand. At nagtalo sila. Sinubok nila ang Panginoon. Is it lawful to heal on the Sabbath? Well, ang sinasabi ng Panginoon, if that is doing good to your fellow men, meeting their needs, then it is lawful to do good on the Sabbath. Yun ang original na intention ng Sabbath. Rather than imposing burdens and other restrictions, He frees people. No, pinalalaya niya yung mga tao, maging sa kanilang physical infirmities, so that they can enjoy the rest. Yung kapahingahan na yun ang tunay na intensyon nung Sabbath. At tingnan natin yung tingnan natin yung irony ng situation. Kinakalaban nila ang Panginoon dahil ayon sa kanila, siya ay lumabag sa batas dahil siya ay nagpagaling during the Sabbath. Pero ano ba ang ginawa ng mga Pariseyo? Sa verse 14. Matapos na sila ay masaksihan nila ang ginawa ng Panginoon na pagpapagaling, they wanted to kill the Lord Jesus Christ. Kaya nga tanong ng ating Panginoon which is lawful on the Sabbath? To do good or to do evil? To save life or to kill? Parang pinapaharap sa kanila ng Panginoon, pinapamukha sa kanila ng Panginoon, sino ba ang tunay na lawbreaker sa atin? Ako, na nagpagaling during the Sabbath, o kayo, na mababasa natin doon sa verse 14, after this, they plotted how to kill Jesus Christ on their precious Sabbath. Sino ba talaga ang tunay na lawbreaker? Sino talaga ang nakakaunawa ng tunay na kahulugan ng law of the Sabbath? Maraming pagtutunggali sa pagitan ng ating Panginoon at mga religious leaders tungkol sa iba't ibang batas na memoryado ng lahat nito mga Pariseyo na to. Pero yung aplikasyon nito para sa tao, doon sila nagkakamali. And when we misrepresent God's word, we also misrepresent God. When we bear His word but apply it wrongly. Dala-dala mo nga ang salita ng Diyos. Mali naman ang iyong paggamit nito. Especially paggamit mo sa mga tao na nangangailangan. You misrepresent God. You misrepresent God. Marami po akong mga nakakausap sa aking counseling ministry at meron silang sama ng loob sa maraming Kristiyano na nakakausap nila sa oras ng kanilang pagdurusa, sa oras ng kanilang mga mabibigat na problema. Para bang ang dating sa kanila, may mga Kristiyano, kapag nagpahayag ka ng mga pinagdadaanan mo sa buhay, ng mga kahirapan mo sa buhay, ang gagawin, kukunin ang salita ng Diyos at ipupukpok pa sa iyong ulo. Ganon ang dating sa kanila. Well, I cannot blame them. Ganon talaga ang dating, sabi nila. Of course, maaari namang hindi aware yung ating mga kapatiran sa paggamit ng salita ng Diyos in that occasion, pero we must always be careful. Yes, the Word of God is truth, pero gagamitin mo ito para to build up people, to encourage people upang sila ay lumapit lalo sa Panginoon. At bagamat ikaw yung nasa tama, dahil alam mo yung salita ng Diyos, hindi dapat ginagamit ang salita ng Diyos to beat people over the head. Hahampasin mo ng salita para lang mapatunayan na ikaw ay tama at mali ang kanilang pangunawa.
That's part of being gentle and compassionate. Yes, the Word of God is a sword, but we can bear it with gentleness and compassion. May mga pagkakataon din, kinakailangan na upang malabanan yung mga maling katuruan at mga maling pinanghahawakan ng mga tao, we bear the Word of God as a sword to correct them. Pero sa Bible, ulit-ulit na sinasabi, even when you do that, do it with gentleness and humility. Na realizing na ikaw din ay maaring magkamali at ang iyong pakay lamang ay hindi mapatunayan na ikaw ay tama at sila ang mali, ang iyong pakay ay kung paano ito maglalapit sa kanila sa Panginoon. Kasi on the other hand, napaka-importante rin na ginagamit natin ang salita ng Diyos upang itama yung mga pagkakamali. At hindi natin pwedeng baluktutin ang salita ng Diyos to support yung mga maling paniniwala. Dahil ang salita ng Diyos, ang lahat ng kanyang mga utos, mahirap man yung iba, ibinigay niya yan para sa ating kabutihan. For our best interest. So we bear the Word of God. And we know that it is for the best interest of people. Well, marami mga controversies ang mga naririnig natin ngayon at a very recent controversy ay yung binigkas ni Pope Francis na para bang he is endorsing to people what the Bible forbids. Yung kanyang statement about the passage of encouraging the passage of civil union laws for same-sex couples in the name of compassion. Pinagtatalunan ngayon yan. Pero pagdating doon sa ganung punto, once you violate the Word of God, the clear teaching of the Word of God, and even in the name of compassion, it's not really that compassion. Because you are giving people or you're offering people less than what is God's best for them. God's best is what is written in His Word and in His commandments. Yun ay para sa ating kabutihan lahat. At kung ating i-violate yun, bagamat maaring katanggap sa ibang tao, it's not really showing compassion because you're offering them less than what is God's best for them. So napaka-importante na ating patuloy na pag-aralan ng salita ng Diyos. Sapagkat sa ating pangunawa, tamang pangunawa sa salita ng Diyos, yun ay magbubunga ng tamang aplikasyon sa ating buhay at aplikasyon sa buhay ng ibang tao. Wrong interpretation results in wrong application. But right interpretation, the spirit behind the law, behind the commandments given in the Bible, it will lead to the right application to people. And it will accomplish yung purpose ng salita ng Diyos. At yun ay upang maipalapit ang mga tao papunta sa ating Panginoon. As children of God, indwelt by the Holy Spirit, we can demonstrate the same gentleness and compassion ng ating Panginoon. Thirdly, by emulating His attribute of embodying God's love to people. Kaya nagkakaroon ng pagtutunggali ang ating Panginoon at yung mga Pariseo during that time ay magkaiba kasi ang kanilang motivation. Ang ating Panginoon, ang kanyang motivasyon ay pangatawanan o ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Ang motivation ng mga Pharisees ay upang pairalin lamang yung kanilang ginawang mga patakaran. But love is greater than the law. Love is greater than the law. Sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga utos ng Diyos, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be, are summed up in this one rule. Love your neighbor as yourself. Love does no harm to its neighbor, therefore love is the fulfillment of the law.
lahat ng mga kautusan ng ating Diyos ay nagbubuhat sa katangian ng ating Diyos. God is love. So, sa ating pagpapakita ng gentleness and compassion in dealing with people tulad ng ating Panginoon, we demonstrate His love. Napakadakila ng pagmamahal ng Diyos. Tinanong yung isang well-known Swiss theologian, Karl Barth, when somebody asked him now, what was the greatest thought that came across your mind? At habang nag-aabang yung mga tao dun sa malalim na sagot niya, what was the greatest thought that ever crossed your mind? Ito ang sagot nitong theologian na to. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Napakasimple, ngunit napakalalim at napakalawak dahil ang pagmamahal ng Diyos ay napakalalim at napakalawak. At kinakailangan natin ipakita sa iba, ipamuhay sa pamamagitan ng ating gentleness and compassion in dealing with people. Yun ang misyon ng ating Panginoon. Yun ang dapat din natin maging misyon, lalong-lalo na sa ating kapanahunan. Kasi mula pa lamang ng ministry ng ating Panginoon, pinahayag na niya yung kanyang mission statement. Luke chapter 4, verses 18 to 19. Nagsisimula pa lamang siya ng kanyang ministry, he made this declaration. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight to the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Yan ang kanyang misyon. And it's all about compassion, His gentle compassion sa kanyang pag-minister sa pangangailangan ng mga tao. Sa binasa natin ng mga talata, sinasabi ng ilang biblical scholars na yung daw lalaki with the withered hand ay isang set-up ng mga Pariseyo to trap the Lord. No? Kasi nga naghahanap sila ng kaparaanan para magbintangan siya ng anumang bagay. So, sinet up daw yon. Pero alam nyo, sa kanilang pag-set up nun sa Panginoon, ay actually, ay pinapakita nila ang they are admitting something sa kanilang pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Unang-una, naniniwala sila na kayang magpagaling ng ating Panginoon. At sinet nila yung trap. Alam nila, kayang magpagaling ng Panginoon eh. Pero ang tanong nila, is it lawful to heal on the Sabbath? At isa pang admission nila ng katangian ng ating Panginoon, alam nila, dahil ang ating Panginoon ay puspos ng compassion. Alam nila na kapag pinresent nila, kahit na trap, yung lalaking yon na mayroong pangangailangan, ang compassion ng ating Panginoon ay magtutulak sa kanya na pagalingin yung lalaking yon kahit na Sabbath. They're actually paying Jesus Christ a compliment. Dahil kitang-kita sa kanyang pamumuhay kung paano niya pinamumuhay ang katangian ng Diyos na pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang gentleness and compassion. Sa kabila noon, with all this, tinatrap siya, ina-oppose siya, Jesus did not let opposition and accusations divert him from his mission. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagmimisyon. Yung nga ang ginawa ng mga Pariseyo, sa kanilang precious Sabbath, they plotted to kill Jesus Christ. Aware of this, Jesus withdrew from that place. Anong tugon ng Panginoon? Anuman ang inyong oposisyon, anuman ang inyong pangungontra sa akin, magpapatuloy ako sa aking mission of love, showing compassion to people. Many followed him, and he healed all their sick. Pinakita niya ang kanyang gentleness and compassion. Nag-minister siya sa mga tao. Una-una, to all the people, sinabi diyan. Sa lahat ng tao. Talagang ginawa niya ang kanyang katungkulan na tulungan yung mga tao with the attitude of servanthood. Tinawag siyang isang lingkod. Without show. Na hindi siya nagyayabang sa kanyang ginagawang kabutihan. Ginagawa niya yon dahil yon ang kalooban
ng Diyos. He did it in tenderness. Yun ang sinasabi din sa verse 20, no? Yung mga umaandap-andap na kandila na hindi niya papatayin. Yung bruised reed, hindi niya patuloy na puputulin. He did it in tenderness and without discrimination for both Jews and Gentiles. Hindi siya nagtatangi ng mga tao. Pinagaling niya. Mga Hudyo, mga Hentil, kanyang pinagaling. Sinabi doon, He healed all of them. Talagang pinangatawanan niya. Jesus Christ embodied God's love to people. So again, tayo, let's ask ourselves, what is our motivation in doing ministry? Do we have God's heart of compassion and love for the people? Sabi ng isang missionary, si Jackie Pullinger, missionary to the drug addicts in Hong Kong, sabi niya, God wants us to have soft hearts and hard feet. But the problem with us is we have hard hearts and soft feet. Kulang na kulang sa compassion at kulang na kulang sa paglilingkod. Tingnan na lang natin sa ating paligid sa ngayon. Napakaraming mga tao na nagsasuffer. Merong mga pangangailangan. Nagpapasalamat tayo na tayo ay nakaiwas sa malaking pinsala nung bagyong Rolly. And we rejoice in answered prayer. Pero nung ako yung nagtitext minsan sa sa seniors group ng KBCF, na tinitext yun ng praise God na we have been spared from the destruction of Typhoon Rolly, medyo parang may kurot na naramdaman ako sa aking puso. Oo nga, tayo naligtas sa destruction ng bagyong Rolly. Pero how about Region 5? How about Catanduanes? How about the Bicol region? Ang daming mga nagdurusa, mapapanood natin sa balita. Ang tunay na compassion ay hindi lamang yung concerning sa'yo, kundi concerning sa pangangailangan ng iba. Yes, dapat tayo magpasalamat at nagpasalamat ako sa God sparing us na hindi dumaan sa NCR at sa Region 4, yung matinding bagyo. Pero at the same time, how do we show compassion, practical compassion to these people? Hindi sapat na, kawawa naman sila. There must be something that we can do. Merong mga fund drive. Even yung ABCOP, nabasa ko sa kanilang Facebook page, no? Yung ABCOP na kinabibilangan natin, ang PhilRads, kumikilos. Hindi lamang naawa doon sa mga tao na nasalanta ng bagyo, kundi talagang kumikilos. Maaaring hindi tayo makapunta doon, pero God calls us to a mission of sharing God's love to them in gentleness and compassion. Ano ang ating magagawa? Maaaring hindi ka makapunta doon, but you can enable those who are going there to minister to people's needs. So isipin natin, napakarami mga pangangailangan sa kapaligiran. In what specific and practical ways can you embody God's love to the suffering people around us? Sa kapanahonang ito, kahit mayroong pandemic, napakarami mga krisis sa ating kapaligiran. Napakarami ding opportunities to be fruitful. Tayo'y maging mabunga as we bear the fruit of the Spirit in terms of gentleness and compassion. At bilang mga anak ng Diyos, na sinasabi natin pinananahanan tayo ng banal na Espiritu, ang bunga ng Espiritu ay kinakailangang makita sa atin. And we can demonstrate this fruit of the Spirit of gentleness and compassion. Taglay ng ating Panginoong Jesus, ang ating tutularan ang kanyang tatlong katangian. Prioritizing people's needs, applying God's Word properly to people, and embodying God's love to people. Nawa sa kapanahunang ito, tayo ay manatiling mabunga at maging mabunga sa bunga ng Espiritu ng gentleness and compassion sa pamamagitan ng mga praktikal na mga pamamaraan. Dakilang Diyos, salamat po na kami pinananahanan ng banal na Espiritu.
Ngunit ang nanatili sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, ay hindi lamang para sa aming sarili. Ito ay upang kami ay magamit po ninyo. Na ipakita sa mga tao ang inyong pagmamahal. Ang inyong pagmamahal na inuuna po ninyo ang pangangailangan ng tao, talagang naroon ang inyong concern at ang inyong pagmamahal. Na ang inyong salita at ang lahat ng inyong mga utos ay para sa kabutihan, for the best interest of the people whom you love. Bigyan niyo po kami ng kakayahan, Panginoon, na aming maipakita sa aming buhay, mailabas ang bunga ng Espiritu sa aming buhay, sa aming pagtugon, sa maraming tao na nangangailangan sa aming kapaligiran. Salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for how you will move mightily in us and through us to proclaim your love to people. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, sa darating pong linggong ito, ay amin pong pinagkakatiwala sa inyo ang bawat isa. Kayo ang gumabay sa bawat isa sa amin, magbigay ng inyong proteksyon, magbigay ng inyong pong katalinuhan sa mga desisyon na aming gagawin, at umaasa po kami na inyong pong pagkakaloob ang lahat ng aming mga pangangailangan. And may we all receive your benediction. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Amen and amen.